5 minutes lang to, 5 minutes lang. Babasahin ko na lang po yung text. Matthew chapter 14, verse 28 to 30. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and he said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Let us pray. Father God in heaven, thank you po sa opportunity, Panginoon, na makapagbagi po ng iyong salita. Dalangin ko nga po sa hapon na ito na i-guide nyo nga po ako ng inyong Holy Spirit, Panginoon, at ipabatid ko po sa kanila ang nais nyo po ipabatid, Panginoon. At lahat po na ito ay aming sa magdalangin sa tangang pangalan ni Jesus namin sa pagligtas sa inyo. So sa kwento na ating nabasa, ito yung kung saan yung ang mga apostle ni Jesus Christ is pinapunta niya sa laot. Tapos si Jesus Christ that time is pumunta ng mountain para mag-pray. At ang mga disciples ay inabot na ng fourth watch. Pag sinabing fourth watch, ano yun? Madaling araw, from 3 a.m. to 6 a.m. So, nung time na yun, yung mga disipulo ay nasa laot, kung saan ay inabutan sila ng malakas na bagyo. At habang nagpapanik ang mga disipulo, ay may nakita silang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Na inakala nila nung una ay espiritu o multo. Ngunit agad na nagpakilala si Jesus sa mga disipulo. At nagsalita dito si Pedro na sinabing, Panginoon, kung ikaw nga yan, ay paparianin mo ako sa ibabaw ng tubig. At sumagot naman si Jesus na halika. Marami naman sa atin yung pamilyar na sa mga sumunod na nangyari. Si Pedro ay nakapaglakad sa tubig. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng pananampalataya ni Pedro. Pero sa hapon na ito, nais kong ibahagi yung tatlong bagay na pwede nating matutunan sa kwentong ito. Una, ang bilis lang. Following Jesus requires great faith. Sa verse 29, and he said, Come, and when Peter came down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Sa verse 29, hindi man sigurado si Pedro kung talagang si Jesus yung nasa tubig, nagawa niya pa ding lumusong at maglakad sa tubig. Dahil naniwala siya na makakaya niya at nagtiwala siya sa Diyos. Ito ay nagpapakita ng pananampalataya ni Pedro sa ating Panginoon. Dahil kung tutusin, safe na siya dun sa bangka . Pero yung boldness ni Pedro na sumunod sa ating Panginoon is in-encourage, parang tines niya yung faith niya na, Panginoon, kung ikaw nga yan, paparianin mo ko. Pero nagtiwala siya na makakaano siya . Pero sa ating mga tao, likas na yung pag-aalinlangan . For example, alam mo hindi ka marunong lumangoy, tapos sasabihan ka ng lumangoy ka, kaya mo yan. Maniniwala ka ba? Di ba hindi? Pero that time, si Apostle Peter, kahit alam niya na hindi niya kaya, naniwala siya na makakaya niya. For example ng mga great faith na makikita natin sa Bible is yung kwento ni Abraham and Isaac. Alam naman natin, di ba, nung time na sinabihan si Abraham ng Panginoon na ialay mo yung anak mo. Genesis 22 yata, alam ko Genesis chapter 22. Na sinabi ng Panginoon kay Abraham na ialay mo yung iyong anak na si Isaac. Walang pag-aatubili. Si Abraham, dinala niya agad si Isaac doon sa mountain, di ba? Pagpapakita yun na nagtitiwala siya sa Panginoon. Makikita natin dito na hindi ito tungkol sa katiyakan, kung hindi sa pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, focus on Jesus alone. Habang si Pedro ay naglalakad, napakalakas ng hangin at matataas ang alon. Sa verse 30, but when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink.
So verse 30, nabaling yung atensyon ni Pedro sa mga alon. At doon ay nakaramdam siya ng takot na naging dahilan ng unti-unti niyang paglubog. Nagpapakita ito na malalagay tayo sa kapahamakan kung ang focus natin ay wala kay Lord. Di ba? Pero kailan ba nawawala yung focus natin kay Lord? Di ba minsan pag may mabigat tayong pinagdadaanan, may problema tayo. For example, sa pera, di ba? Sa mga tatay, na maiintindihan nila to eh. Ako hindi ko pa ito naiintindihan eh. Yung pag alam mo kapos na yung budget, syempre mas pipiliin mo na lang na magtrabaho na lang ng linggo kasi kulang yung ano mo eh. Kulang yung financial yung ano para sa gantong ganyan, gantong kailangan. So, nawawala yung imbis na ang nangyayari, dapat nasa simbahan sila ng time na yon. Parang ang ano, mas pipiliin na lang nila na magtrabaho. For example, si Daniel, nung time na inutos ni King Nebuchadnezzar na sa kanya lang mananalangin, sa kanya lang mag-worship. Ano ginawa ni Daniel? Yung focus niya pa rin kay Lord. Hindi siya nagpatinag kahit nga pinatapon sa lions din. Doon pa rin siya parang pinapakita niya pa rin na focus pa rin siya kay Lord. Kaya nga yung focus natin dapat na kay Lord lang. Paano ka makakapag-focus kay Lord? Basahin mo yung Bible mo. Ito, medyo guilty ako dito eh. Hindi ko kasi yung Bible ko. 2 to 3 times lang ako nakakapagbasa sa isang linggo. Mag-pray ka. Fellowship with fellow believers. And last, seek help from God in every situation. Sa verse 30, but when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me. Nung si Pedro ay lumulubog na sa tubig, siya ay umiyak sa Panginoon at humingi ng tulong. Nagpapakita yon na hindi niya kayang sagipin yung sarili niya. Tapos ano naging response agad ng ating Panginoon? Di ba iniunat niya yung kamay niya agad para sagipin si Pedro? And Jesus stretched his hand to Peter. Ito ay nagpapakita na si Lord laging andyan when the times that we need help. Huwag natin kakalimutan na kahit anong bigat ng ating problema at kung nasa mabigat man tayong sitwasyon, ay tanging kailangan lang natin gawin ay manalangin at tumawag sa Kanya. Sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. So ano yung mga natutunan natin dito? Una, it requires great faith to follow the Lord. Pangalawa, focus on Jesus alone. And last, seek help from God in every situation. So, ang conclusion ko po this afternoon is, ang kwento ito ay nagtuturo sa atin na sa ating mga Kristiyano na magtiwala sa Panginoon sa kabila ng pagsubok sa ating pamumuhay. Yun lamang po.